Sign these annulment papers and you're free. Seryosong sabi ni Glenn sa asawa niya. Thank you. Don't worry. After this, you'll never see me again and you're free to marry her. Nakangiting sabi ni Emeline sa asawa niya. Kahit nasasaktan siya, ay pilit niya pinapakita na okay lang sa kanya na makipaghiwalay na ang asawa niya sa kanya. What do you mean? Seryosong tanong ni Glenn sa kanyang asawa. I know why you're doing this. Because of her, right? Because you love her so much. At alam kong hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo. Dahil bata pa lang kayo, mahal mo na siya. Hindi lang kayo nagkatuluyan dahil naka-arrange ka sa akin. But don't worry, hindi ako hahadlang sa pagmamahalan yung dalawa. I'll give you your freedom. Dahil alam kong kahit asawa mo ko, hindi mo pa rin ako magawang mahalin dahil sa kanya. Matapos pirmahan ng annulment ay humalik muna si Emeline sa noon ng asawa niya bago niya ito iniwan. Fred, pwede mo ba akong kunin dito? Pakiusap ni Emeline sa kapatid niya. Asan ka? Sabihin mo sa akin at hintayin mo ako dyan. Matapos sabihin ng address niya, ay matyagang naghihintay si Evelyn hanggang sa isang Ferrari ang huminto sa tapat niya. I'm sorry, medyo natagalan. Pumasok ka na. Ako nang bahala sa mga bagahe mo. Pumasok na sa kotse si Emeline habang hinihintay ang kapatid niya. Finally, nakapag-isip ka na rin na iwan siya. Okay lang ang magmahal, sweetie. Pero hindi okay ang magpakatanga ka. I'm pregnant, Fred. That's why gusto kong lumayo sa kanya. Dahil bawal sa akin ang ma-stress. Kaagad natigilan ng kapatid dahil sa narinig. At nang makitang malungkot ang kapatid, ay saka palang ngumiti ng pilit si Fred. Pamangkin ko ang batang yan. At kung may mangyaring masama sa kanya, masasaktan din ako. Tumangulang si Emily habang hindi niya napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Masakit na masakit kay Emily ang nangyari sa kanya. Kung kailan nabuntis siya, saka palang nagdesisyon si Glenn para makipaghiwalay sa kanya. Alam naman niya ang dahilan nito, pero masakit pa rin sa kanya na ang taong mahal niya ay hindi siya kayang mahalin at napilitan siyang pirmahan ng annulment papers. Dahil kapag nagtagal pa siya roon, ay baka makagawa pa siya ng hindi maganda na siyang dahilan para malaglag ang anak niya. Selfish na kung selfish pero ayaw niyang malaman pa ni Glenn na may anak sila dahil ayaw niyang mapilitan itong bumalik sa kanya dahil sa anak nila. Hinayaan lang siya ni Fred na umiyak hanggang sa makapasok sila sa isang exclusive subdivision kung saan ay pagmamay-ari nila at nandun ang bahay nila. Maligayang pagbabalik, apo. Nakangiting bati ng isang matanda kay Emeline nang makapasok siya sa loob ng bahay. Mano po, lolo? Kawang ka ng Diyos. Masaya ako't nandito ka na ulit. Ngunit malungkot pa rin ako na hindi mo nagawang makuha ang puso niya sa loob ng 2 taon. Hindi mo na siguro ako masisisi dahil kagustuhan mo ang makasal sa kanya. Tinupad ko lang ang kagustuhan mo. Ngayon na dumating na ang araw na kailangan mo na siyang iwan. Panahon na rin siguro na ang gusto ko naman ang masusunod. Makahulugang sabi ng matanda. Pansamantala na lang muna ako magpapalakad sa kumpanya, lo. Buntis si Emeline sa apo niyo sa tuhod at bawal sa kanya ma-stress ngayon. Aba talaga? May apo na ako sa tuhod. Abay matanda na nga pala talaga ako. Nakangiting sabi ng matanda. Hindi ka po galit, lo? Takang tanong ni Emeline sa kanyang abuelo. Abay bakit naman ako magagalit sa iyo, apo? Mabuti nga yun at bago ako sa makabilang buhay, makikita ko pa ang apo ko sa tuhod. Nakahinga ng maluwag si Emeline sa sinabi ng lolo niya habang hinahaplos ang manipis pa niyang tiyan. Mag-iingat ka rin palagi. Tumawag ka palagi sa akin kung may problema. Alam mo namang hindi kita matitiis. Salamat, Fred. Yumakap lang si Emeline sa kapatid niya. Saka siya pumasok sa loob ng airport. Hindi na sumama si Fred sa kanya dahil may agarang meeting sa kumpanya. At ipakikilala rin siya ng lolo niya bilang pansamantalang CEO. Habang wala pa si Emeline na siyang talagang nakatakdang maging CEO ng Evans Group of Companies. Samantalang sa mansyon ng mga Gregorio, ay masayang humiga sa kama ni Glenn si Summer nang ibahay na siya nito. Babe, kailan tayo magpapakasal? Malambing niyang tanong sa lalaki. As soon as possible, babe. Magpapakasal na tayo. Sabay yakap niya sa kanyang nobya. Halos tumalo naman si Summer nang marinig ang sinabi ng lalaki. Thank you, babe. I love you.
I love you too, babe. Sabay halik niya sa dalaga. Kaagad namang tinugon niya ni Summer. At hindi niya hinayaan na walang mangyari sa kanila ng lalaki sa oras na yon. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Tuluyan ng kinasal si Glenn kay Summer. Kahit hindi mag-ara ang kasal, ay masaya pa rin siya dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap niyang ikasal kay Glenn. After 6 years, are you ready? Nakangiting tumango si Emeline sa kanyang kapatid. I'm totally ready, Fred. Handa na akong maging CEO sa Evans Group of Companies. Good. Don't worry, ako pa rin naman ang advisor mo at personal assistant. I'm excited. Sigurado akong marami ngayon ang magugulat lalo na ang ex-husband mo. Dahil hindi naman nila alam kung ano talagang totoong pagkatao mo, na isa ka palang Evans at hindi Cuevas ang totoong apelido mo. Nakangiting sabi ni Fred. Let's go? Sabay nang naglakad ang magkapatid papasok sa isang event kung saan ay inihanda ng lolo niya sa kanya. Ilang linggo nang dumating sa Pilipinas si Emily at ang anak niya. Pero ngayon lang siya nabigyan ng welcome party. Kasabay ng pagpapakilala sa lahat na siya ng CEO sa Evans Group of Companies. Marami ang imbitado sa naturang welcome party. Mga kasosyo nila sa negosyo. At ang mga Gregorio ay imbitado rin. Babe, ang yaman talaga ng mga Evans, no? Mayaman ka na pero hindi natin sila mapapantayan. At ang ipinakilalang bagong CEO na kararating palang galing sa ibang bansa. Nagtataka ako kung sino to. Wala kasi akong alam na may kapatid ang CEO na si Fred Evans. Narinig kong kapatid daw ni Mr. Evans ang papalit sa kanya eh. Pero hindi ko pa nakita kung sinong babaeng yon. Kausap na yun ni Mr. Evans kanina. Pero hindi ko makita ang mukha dahil nakatalikod sa akin. Daldal ni Summer sa asawa niya. Pero wala sa kanyang atensyon ng asawa. Dahil parang minamagnet ang mata niya sa isang tao na matagal niyang hindi nakita. Kaya wala sa sarilang iniwan ni Glenn si Summer at nilapitan ng babae na nakatalikod sa kanila. Emeline? Tawag niya sa pangalan nito. Pero paglingon ng babae sa kanya ay kaagad na humingi siya ng tawad rito. Sorry miss, akala ko yung kakilala ko. Nakaunawang tumango naman ng babae sa kanya. Sino ba yung nilapitan mo't iniwan mo na lang ako nang walang paalam? Inis na tanong ni Summer sa asawa niya. Nothing, akala ko siya yung kakilala ko. Ipinaghila niya ng upuan ng asawa. Saka siya tumabi ng upo rito. Kakilala? O akala mo siya si Emily? Akala mo ba hindi ko alam na hinahanap mo pa rin siya? Glenn, I'm your wife but… Shut up, Summer. May diin na banta ni Glenn sa asawa niya. Kaagad namang natahimik si Summer nang makitang madilim na mukha ni Glenn. Nag-umpisa na ang party. Nag-umpisa na rin na magsalita ang MC sa harap. Lahat ng atensyon ng mga naroroon ay nakataon sa stage nang magsalita ang dating chairman, ang lolo ni Emeline. Matapos itong magsalita, ay tinawag na niya ang kanyang apo na siyang uupo bilang isang CEO kapalit niya. Welcome the new CEO of Evans Group of Companies. May apo, Miss Emeline Evans. Maingay na palakpakan ng sumalubong kay Emeline nang inihatid siya ni Fred sa taas ng stage. Habang si Summer at Glenn ay hindi makagalaw sa kinauupuan nila. Lalo na si Glenn na halos sa hindi na humiwalay ang tingin sa babaeng nagsasalita. Nang tuluyan ng nawala ang ingay ng palakpakan, ay malinaw na narinig ni Glenn ang boses ng asawa niya. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na mayaman si Emeline dahil nung ipinagkasundo ito sa kanya ay pinakilala itong isang ulila at walang pamilya. I don't believe this. She's the granddaughter of ex-chairman of Evans Group of Companies? Nanlalamig na ani ni Summer at hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman yon. Kita ni Emeline mula sa kinatatayuan niya ang nagbabagang tingin ni Glenn sa kanya. Pero siniwalang bahala niya yon at itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga bisita na naroroon at pilit na inaalis ang tingin sa taong kanina pa nakatingin sa kanya. Nang makababa si Emeline sa stage, ay aalis na sana siya pero kaagad din siyang huminto na may humablot sa kamay niya. Don't touch me! Malamig niyang sabi sa lalaking humawak sa kanya. So this is your plan? Na magpanggap na mahirap? Why? Is there a problem? Malamig niyang tanong sa lalaki. I wanna talk to you. Sorry, busy ako at kailangan ko pang bumalik sa… Please. Babe,
Nandito ka lang pala eh. Bakit mo naman ako iniwan? Oh, Miss Evans, may kailangan ka ba sa asawa ko? Putol ni Summer sa pakiusap ng asawa niya kay Emeline. Mr. Gregorio, hindi pa ako tumatanggap ng ka-business meeting ngayon. Kung may kailangan ka, pwede ka namang pumunta sa office ko. Pero ayoko magsama ka ng aso. Natahol ng tahol kahit wala namang kailangang itahol. Excuse me? Binangga ni Emily ng balikat ni Summer bago niya ito iwan. Pero hindi pa siya nakakalayo nang magsalita ulit si Summer. Baka naman may balak kang sirain ng pamilya ko, Miss Evans. Huwag na huwag kang magkakamaling agawin siya sa akin. Dahil kahit apo ka pa ng presidente, hindi ako magdadalawang isip na kalad ka rin ka kapag nalaman kong nilalandi mong asawa ko. Agad na pahinto sa paghakbang si Emeline at hinarap ang dalawang mag-asawa. Don't you worry, Miss Gregorio. Hindi mangyayaring lalandain ko ang asawa mo. Sayong-sayo na siya. Binigay ko nga siya sa'yo, di ba? Saka hindi ako namumulot ng pinaglumaan na. Kaya go ahead, itali mo na siya dyan sa saya mo. Baka makawala pa yan. Nginisihan pa niya si Summer bago niya ito iniwan. Are you satisfied now? Babe, binabala. Really, Summer? Yan pa talagang iniisip mo? Alam mo, malaki talagang pagsisisi ko kung bakit ako nagpakasal sa'yo eh. Dahil hindi na ikaw ang dating Summer na nakilala ko. Na mabait at mapagmahal sa kapwa. Babe! Iniwan na ni Glenn ang asawa niya at nauna na itong pumunta sa kotse niya. Babe, sorry na, naninigurado lang ako. Can you please stop talking nonsense? Nakaka-high blood na yung pag-uugali mo. Kahit walang ginagawa yung tao sa'yo, selos ka ng selos. Hindi ka ba nahihiya? Nasaan ang pinag-aralan mo sa pinapakita mo? Daig mo pa yung taong ni minsan hindi nakapasok ng paaralan. May halong galit na sabi ni Glenn sa asawa niya. Napasigaw sa takot si Summer nang halos paliparin na ni Glenn ang kanilang sasakyan. Pagdating sa mansyon ay mabilis na bumaba si Summer. Glenn, saan ka pupunta? Tanong niya sa asawa nang paandarin nitong muli ang sasakyan. Glenn, where are you going? Huwag mo akong iwan dito. Glenn! Galit na pumasok na mansyon si Summer dahil hindi na nakinig pa sa kanya si Glenn at nakailang tawag na siya rito, pero hindi siya nito sinasagot. How dare you? How dare you to treat me like this, Glenn? Nang dahil lang sa babaeng yun nagkakaganyan ka na. Kahit kailan talaga sagabal ka sa kaligayahan ko, Emeline. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakalimutan ni Glenn. Galit na sabi ni Summer habang nasa cellphone ng tingin na Animoy. Ito ang kausap niya. Anong meron at nag-aya ka? Tanong ni Froilan sa kaibigan. Tumawag kasi ito na nasa bar siya na pagmamayari ni Froilan. She's back, bro. She's here in the Philippines. And she's now the new CEO of Evans Group of Companies. What? Paanong nangyari yun diba galing sa ampunan ng dati mong asawa? At ulila, paanong naging Evans siya? Pati si Froilan ay naguguluhan din. I don't know, pero isa lang sigurado ko. Planado ang lahat at ang pagpapakasal niya sa akin. Hindi ko alam kung papaanong hindi nalaman ng mga tauhan ko na mayaman pala siya. Matapos ko siyang paimbestigahan. Sa puntong yan, sigurado akong isa sa mga tauhan mo. Tauhan din ng mga Evans. O baka naman sinadya nilang takpan ng pagkatao ng dati mong asawa para hindi mo malaman ang totoo. At kung bakit nila yun ginawa, yan ang dapat mong alamin. Yeah. Pero hindi lang yan ang problema ko ngayon. Problema ko rin si Summer. Unti-unti nang lumalabas kung ano man ang itinatago niyang ugali. Ibang-iba na siya sa Summer na nakilala ko dati. Parang hindi na siyang asawa ko. Problema nga yan. Kibit-balikat na sabi ni Froilan kay Glenn. Ilang oras pang nag-inuman ng dalawa. Saka palang umuwi ang lalaki. Pagdating ni Glenn sa mansyon nila, ay sa kwarto kagad siya dumiretso. Pero pagpasok niya, ay sinalubong agad siya ng mga naggalat na unan sa loob. Pati mga bedsheets sa kamay nasa sahig na. Bakit ka pa umuwi, ha? Bakit hindi ka nilang dun tumira sa bahay ng babaeng yon? Parehas kayong mga walang kwenta. Galit na sigaw ni Summer habang nagsisiliparan ang iba pang mga gamit sa kanya. Sa galit niya, ay iniwan niya ang asawa sa bahay nila at doon siya natulog sa kanyang kondo. Kung saan ay siya lang nakakaalam. Kinabukasan na hindi siya umuwi sa mansyon nila.
May mga damit naman siya dun sa kanyang kondo, kaya sa ospital na ang kanyang diretsyo. Good morning, Doc. Sabay-sabay na bati ng mga staff niya sa ospital kung saan siya ang direktor. Good morning. Dumiretso na siya sa opisina niya, saka siya nagbihis ng uniform niya. Come in. Sagot niya sa kumakatok sa opisina niya. Good morning, Doc. Pasensya na po sa istorbo. Kanina pa po kasi tumatawag si Ma'am Summer at hinahanap ka. Parang galit po yata. Nahihiyang sabi ng nurse kay Glenn. I'm sorry kung pati ikaw naiistorbo na sa kabaliwan niya. Okay lang po, Doc. Sige po. Napabuntong hininga si Glenn habang naiiling na lumabas ang opisina niya. Buong maghapon ay nasa ospital ang si Glenn. Kailangan niya kasing pumasok sa kumpanya kinabukasan. Kaya inayos na niyang dapat ayusin sa ospital. Saka siya pupunta ng kumpanya. Doc, pahinga po muna kayo. Gusto niyo po ibibili ko kayo ng coffee? Sabi ng sekretarya niya sa ospital. Sige, salamat. Mabilis na lumabas sa opisina ni Glenn ang sekretarya niya at bumili ng coffee sa labas. Pagbalik niya ay siya ring dating ni Summer at nakasabay pa niya ito sa elevator. Saan ka pupunta? At kaninong coffee yan? Nakataas kilay na tanong niya sa sekretarya ng asawa niya. Para kay Doc Glenn po ito, ma'am. Magalang na sabi ng nurse kay Summer. Kaagad naman na sinuri ni Summer ang babae mula ulo hanggang paa. Are you trying to seduce my husband? Nakataas kilay na sabi niya rito. Ay naku, hindi po ma'am. May asawa na ho ako at may mga anak na. Takot na sabi ng nurse. Totoo naman kasing may asawa at anak na siya. So, kung wala ka palang asawa at anak, talagang lalandiin mo rin ang asawa ko? Subukan mo lang nalandiin ang asawa ko. Makakatikim ka talaga sa akin. Banta nito sa babae. Buti na lang at nag-open ng elevator. Saka palang nakahinga ng maluwagang sekretarya. Pinagpawisan siya kahit hindi naman mainit sa loob. Akin na nga yan. Wala nang nagawa ang nurse ng hablutin ni Summer ang dala niyang kape para sa asawa nito. Anong nangyari dun? Tanong pa ng isang nurse. Ewan ko ba? Ibang-iba siya ngayon. Parang kakain siya ng tao. Sinabihan ba naman ako na baka landiin ko raw ang asawa niya? Talaga? Oo, kaya sige na bumalik na tayo sa trabaho. Baka pati tayo mabugahan pa ng apoy nun. Natatawang sabi ng sekretarya ni Glenn. Habang sa mansyon ng mga Evans, masayang niyakap si Emily ng anak niya. Pagpasok pa lang niya sa dining area. Nauna na itong nagising at hinintay na lang siya para sabay na silang mag-breakfast. Mama, ang tagal mo pong gumising. Reklamo kaagad ng anak niya. Sorry na baby, napagod lang si mama sa party kagabi. But don't worry, sasaluhan naman kita sa pagkain. At sa susunod, hindi na malilate si mama pagising, okay? Malambing niyang sabi sa anak niyang tinanguan naman ito. Ano, ready ka na ba as a new CEO? Kuha ni Fred sa atensyon ng kapatid niya. Always naman akong ready, Fred. And thank you for supporting me palagi. You're the best brother ever. Nakangiting sabi ni Emeline. Habang nasa abroad kasi siya, ay tinuturuan na siya ni Fred kung papaanong patatakbuhin ng kumpanya nila. And Tito's the best daddies ever! Sabi ni Hayden sa tito niya. Nagtawa na ng magkapatid habang nakangiti lang ang lolo nilang nakikinig lang sa kanila. Matapos kumain ay kaagad nang umalis si Emeline. Ganoon din ang anak niyang nag-aaral. Magkaiba sila ng sasakyan at magkaiba sila ng bodyguards na nakasunod sa kanila palagi. Ngayong alam na ng publiko kung sino si Emeline ay pinag-iingat siya ng kapatid at lolo niya. Alam kasi ng mga ito na marami ang nagtatangkang pabagsakin ng Evans Group of Companies. Pagdating sa kumpanya, ay sinalubong kagad siya ng pagbati ng mga empleyado nila. Nakangiti naman niyang sinuklian ng pagbati ang mga ito. Ang ganda talaga ni Ma'am Emeline, ano? Sino kayang lalaking makakabihag sa puso niya? Dinig ni Emeline na sabi ng mga empleyado. Walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa buhay niya. Dahil bukod sa itinatago ang totoo niyang pagkatao, hindi rin nais sa publiko ng mag-asawa sila ni Glenn. Kaya kampante siyang magtrabaho at walang istorbo. Ito pong lahat ng schedules mo ngayong araw, ma'am. Meeting kay Mr. Acosta at 10 a.m. 1 p.m. kay Mr. Sevilla. At Mr. Vasquez in 3 p.m. After nun, pwede ka na magpahinga. Nakangiting sabi ni Fred sa kapatid. Pwede ba wag kang magmam sa akin?
Reklamo niya sa kanyang kapatid. Ano ka ba? Bakit naman? Siyempre nasa kumpanya tayo. Kahit na. Ewan ko sa'yo. Bumalik na si Fred sa kanyang mesa at hindi na inistorbo ang kapatid. Pwede ba, Summer? Marami akong trabaho. Kailangan kong matapos to ngayon dahil kailangan kong pumasok sa opisina bukas. Mahinahong sabi ni Glenn. Sagutin mo muna yung tanong ko. Saan ka natulog kagabi? Fine. Sa kondo ako natulog kagabi. Liar! Galit na sabi ni Summer. What? Did you say na sinungaling ako? Oo. Dahil alam kong wala ka sa kondo mo kagabi. Lahat ng kondo mo napuntahan ko na. Pero wala ka ron. Are you crazy? Naiiling na sabi ni Glenn. I don't believe this. Parang hindi na ikaw ang Summer na nakilala ko. Kaya kita pinakasalan dahil mahal kita. Dahil sa'yo ko nakitang katangian na gusto ko sa isang babae. And now, where's the Summer na marunong umintindi at magpakumbaba? Hindi na ikaw ang Summer na yon. Hindi na kita kilala. Sabay tayo ni Glenn at iniwan ng asawa sa opisina niya. Biglang kinabahan si Summer sa sinabi ni Glenn dahil kilalang kilala nito si Summer. Siguradong hindi magtatagal ay iiwan na siya nito. Kaya problemado siyang umalis na lang ng ospital. Sa mga nagdaang mga araw ay sobrang busy ni Emeline. Kahit nasa bahay na siya ay kaharap pa rin niya ang laptop niya. Magpahinga ka naman. Ang trabaho sa opisina lang yan. Dapat hindi yan dapat dinadala dito. Lalo pat nandyan si Hayden na hinihintay ka palagi. Nawawalan ka na ng oras sa anak mo. Huwag mong hayaan na lumayo ang loob niya sa'yo dahil lang sa busy ka. Iwanan mo na yan dyan. Asikasuhin mo ng pamangkin ko. Ako nang bahalang tumapos niyan. Sigurado ka ba? Paninigurado niya. Oo. Sige na, magpahinga ka na. Kaagad nang tumayo si Emeline at iniwan na sa kapatid niya ang hindi niya pa natatapos sa trabaho. Oo nga pala, kailangan matapos mo yan ngayon dahil kailangan ko yan bukas. Paalala niya sa kapatid. Alis na, sige na. Naiiling na umakyat sa taas kung saan ang kwarto niya. Good night anak. Mahal na mahal kita, Hayden ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Pero dahil sa'yo, lahat ng sakit at pang-iinsulto na natanggap ko, kinakaya ko dahil sa'yo. Dahil mahal na mahal kita anak. Pabulong niyang sabi sa tulog niyang anak. Nakahiga na siya sa kama kasama ang anak niya. Pero nang biglang sumagi sa isip niya si Glenn, ay bigla na lang siyang napabangon. Gusto na niyang matulog, pero ayaw makisama ng utak niya. Patuloy pa rin itong pinaaalala ang mukha ni Glenn nang magkita sila sa party. At kahit hindi pa nangyayari ay natatakot na siya sa pwedeng mangyari kapag nalaman ito ang totoo. Ang tanging sigurado lamang niya ay handa niyang gawin ng lahat para hindi mawala sa kanya si Hayden. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iisip. Mabilis na lumipas pa ang mga araw at naging mga buwan. Naging okay naman ang mga nagdaan na buwan ni Emeline bilang CEO. At habang abala sa trabaho ay bigla nilang tumunog ang cellphone niya. Yaya? Bungad niya sa yaya ng anak niya. Ma'am, pasensya ka na naistorbo kita sa trabaho mo. Si Hayden kasi. Anong nangyari sa anak ko? Sabihin mo, yaya. Puntahan mo na lang po kami dito sa mall, ma'am. Hindi ko kasi makausap ng mabuti si Hayden. Wala sa sariling napatayo si Emeline sa upuan at mabilis na lumabas ng opisina niya. Nasang mall kayo? Papunta na ako. Nang masabi ng yaya kung saan sila'y mabilis na nag-drive si Emeline papuntang mall kung nasaan ang anak niya. Huwag mo nang pagtakpan yung alaga mo. Magnanakaw yan eh. Bayaran nyo ngayon yung ninakaw nyo. Dahil kung hindi siguradong sa kulungan ng bagsak nyo. Pananakot ng babae kay Geraldine at kay Hayden. Yaya, I'm scared. Takot na sabi ng bata sa yaya niya. Shh, don't be scared baby. Papunta ng mami mo rito. Pupuntahan ka niya. Pag-aalo ng yaya sa alaga niya. Pagdating ni Emeline sa naturang mall, ay mabilis niyang hinanap ang anak niya at ang yaya nito. Mabuti na lang at may nagturo sa kanya kung saan ang may mga ilang tao nang nakatingin sa kinaroroonan ng dalawa. Baby? Mama, I'm scared. Humahagulgol ng sabi ng bata sa balikat ng kanyang ina. Don't be scared baby, nandito na si mommy. Hindi hahayaan ni mommy na masaktan ka, okay? Ano bang nangyari? Sabihin mo kay mommy.
Malambing niyang tanong sa anak niya. Nagnakaw lang naman yung anak mo. At nang makita ko, kaagad niyang binitawan ng ninakaw niya. Kaya yun, marami ang nakakita na binitawan niyang ninakaw niya. Agad natigilan si Emily nang marinig ang sinabi ng babae. At kilala niya kung sinong babaeng nagsasalita. Baby, is it true? Malambing niyang tanong ulit sa anak niya. Umiling-iling ang anak niya. Hindi ko po yun ninakaw, mama. Nasagi ko lang po yun kaya nahulog sa nilalagyan. Aba, maliit ka pa, sinungaling ka na. Agad na nagpanting ang tenga ni Emily nang marinig ang sinabi ng babae. At sino ang hindi sinungaling? Ikaw? Nakatayong sabi ni Emily sa kahinarap ang babaeng nagsasalita. Gulat ang unang namutawi sa mukha ni Summer nang humarap sa kanya si Emily na matalim ang tingin sa kanya. Ano? Nagulat ba kita? Alam mo bang hindi nagsisinungaling ang anak ko? Nakataas kilay na sabi ni Emily sa babae. Really? At papaano ka naman nakasiguro na hindi magnanakaw yung anak mo? Nandito ka ba? Ikaw bang nakakita? Marami kaming nakakita sa kanya. Nakataas kilay na sabi ni Summer. Wag na wag mong tatawaging magnanakaw ang anak ko kapag wala ka namang sapat na ebidensya dahil baka ikaw ang ipakulong ko. May diing sabi ni Emily kay Summer. Bakit? Takot kang malaman ng lahat na ang anak ni Emily Evans ay may anak na magnanakaw? Ayaw paawat ni Summer. Patuloy pa rin siya sa pamamahiya niya kay Emily at sa anak nito. Really, huh? Talagang sinusubukan mo ko, ha? Nakangising sabi ni Emily. Gusto kong ipatawag niyang manager sa mall na ito ngayon din. Dahil kung hindi, wala na kayong babalik ang trabaho bukas. Banta ni Emily. Mabilis naman na nakarating ang manager sa mall sa kinaroroonan nila. What's happening here? Sino nagpatawag sa akin? Sulpot ka agad ng manager. Ano bang ginagawa mo at hindi mo minomonitor ang nangyayari sa mall na ito? Agad namutla ang manager nang makilala si Emily. Madam, kayo po pala. Pasensya na ho kayo't. Huwag kang humingi sa kanya ng pasensya. Dapat nga pagalitan niyo yan dahil nagnakaw ang anak niyan dito sa mall. At kita yun na lahat. Putol ni Summer sa manager. Napapikit si Emily at hindi na nakontrol ang galit sa babae. Gusto kong kunin mo ngayon din ang original copy ng CCTV sa mall na ito. Huwag niyong subukan ng pasensya ko, ha? Mabilis na lumabas ang galit ni Emily at nagbabaga na ang tingin nito sa mga nagbintang sa anak niya. Mabilis na kumilos naman ang manager. Ganon din ang ibang mga sales lady. Alam nilang hindi nagbibiro si Emily. Habang si Summer naman ay napaatras dahil sa kanya naman nakatingin si Emily. Gusto niyang matuwa sa nakikita. Pero parang mali yata ang ginawa niya. Dahil tsak na makikita sa CCTV kung anong tunay na nangyari at kung anong ginawa niya. Ako mang aalis na siya nang mahawakan siya ni Emily. Do you really think hahayaan kong makaalis ka rito nang hindi nakikita ko anong tunay na nangyari? No way! Hintayin mo muna na makuha ko ang original copy ng CCTV rito. Wag na wag ko lang makita na minamanipula mo lang ang lahat, Summer. Dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung ano man ang ginawa mo sa anak ko. Hindi mo ako kilala, Summer. Pero ikaw? Pinasadahan pa niya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Lalo na ang totoo mong pagkatao. Kilalang kilala ko. Kaya wag mo akong takutin. Baka pag natakot ako, masasabi ko pa kay Glenn na hindi ikaw ang Summer na minahal niya. Nakangising bulong ni Emily sa kausap. Halos takasan ng dugo si Summer dahil sa narinig. Hindi siya makagalaw. Lalong walang salita ang lumabas sa bibig niya dahil sa narinig. Ayan! Matakot ka sa akin, Summer. Dahil nag-uumpisa pa lang ako eh. Sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo kapag nagkamali ka sa akin. Wala kang matatago sa akin. Dahil alam ko lahat ng sekreto mo. Nakangising sabi ni Emily sa kausap. Sa opisina ni Glenn, humahangos ang sekretarya niya na pumasok sa kanyang opisina habang dala ang cellphone nito. Where's your manners, Miss Elise? You didn't know how to knock the door before you enter? Nahihiyang nagbaba ng tingin si Elise. Nakalimutan na kasi niyang kumatok nang makita ang laman ng balita. Nang maalala ang balita, ay kaagad siyang nagtaas ng tingin. Sir, kailangan niyo po itong makita.
Ibinigay niya rito ang cellphone niya para makita ng boss ang balita. Napatayo si Glenn na makitang isinasakay ng mga pulis ang asawa niya sa sasakyan ng mga ito. Cancel all my appointments today. Utos niya sa sekretarya niya na kaagad naman itong tinanguan. Pagdating ni Glenn sa presinto, ay ang asawa kaagad niyang hinanap niya. Babe, goodness, thank you you're here. Tulungan mo akong makalabas dito please. Ayoko dito, mabaho at ew. Nandidiring sabi ni Summer. Ano bang ginawa mo? Sino nagpakulong sa'yo rito? Hindi ko naman kasi sinasadya yun eh. Gusto ko lang namang asarin yung bata tapos pinakulong na niya ako rito. Naiiyak na sabi ni Summer. What? Pinakulong ka niya? Nino, at anong bata bang sinasabi mo? Napakagat sa labi niya si Summer at hindi alam kung anong sasabihin niya. Siguradong mag-uusisa si Glenn kung sinong batang tinutukoy niya. Basta, gumawa ka ng paraan babe. Please, ayokong makulong rito. Nagmamakaawa niyang sabi sa asawa niya. Mr. Gregorio, nandito na pong abogado ng complainant para magsampa ng kaso sa asawa mo. Lalo lang natakot si Summer na baka makulong talaga siya pag hindi gumawa ng paraan si Glenn para makalabas siya. Sige, ako nang kakausap sa abogado ng complainant. Nangihinang napasandal sa reha si Summer. Hindi niya alam na ang katuwaang ginawa niya ay iyon ang magiging resulta. Mr. Gregorio, I'm Attorney Benitez. Abogado nang nagsampa ng kaso sa asawa mo. Mahinahong sabi ng abogado ni Emeline. Kaagad namang tinanggap ni Glenn ang pakikipagkamay sa kanya ng abogado. Hindi ba natin pwedeng mapag-usapan at magawa ng solusyon ang kaso ng asawa ko, attorney? Pasiunang sabi ni Glenn sa abogado. Malaking tao ang kalaban ng asawa mo, Mr. Gregorio. Gustuhin ko man na pagbigyan ka pero hindi ko magagawa. Itutuloy ng kliyente kong kaso laban sa asawa mo. Lalo pat anak nito ang inargabyado niya. Pero kung gusto mo talaga makipag-ayos sa kanya, dun ka na lang sa kanya mismo makipag-usap. Ani ng abogado ni Emeline. Matapos malaman ang ginawa ni Summer at kung sinong nagpakulong sa kanya, ay halos kainin na niya ng buhay ang asawa niya dahil sa galit. Sinabi ko na nga hindi ko sinasadya yun eh. Malay ko bang anak pala ng walang hiya mong ex-wife ang batang yon? Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Tumaas na rin ang boses ni Summer. Really? Sabihin mo nga sa akin. Sino bang matinong tao na pagbibintangan lang ang batang walang malay para lang asarin? Sa tingin mo ba matino ang ganitong klaseng tao? Hindi, Summer. Daig mo pa yung premature pag-iisip sa ginawa mo. At dahil kagagawan mo yan, maghintay ka kung kailan ka makakalabas. Dahil out of town ng mga Evans ngayon. Dahil sa ginawa mo sa anak ni Emeline. No babe, please. Please gumawa ka naman ng paraan. Please ayoko matulog dito, please. I'm sorry. Sabado na bukas at walang nakakaalam kung nasan ngayon sila Emeline. Kaya kung hindi kita mailalabas ngayon, siguradong matutulog ka pa rito ng ilang gabi. Tuluyan ang nanghina si Summer dahil sa narinig. At lalo pa siyang nanghina nang magpaalam na sa kanya si Glenn. Hindi matanggap ni Summer na ginawa yun ni Emeline sa kanya. Kaya galit na galit siya. Isinusumpa niyang pagbabayaran ni Emeline ang ginawa nitong pagpapakulong sa kanya. Kamusta na si Hayden? Okay na ba siya? Sulpot ni Fred sa gilid ng kapatid niya. Okay na siya, Fred. Kailangan na rin nating bumalik sa mansyon dahil marami pa akong trabaho sa opisina bukas. Paano isinampa mong kaso sa babaeng yun? Si Attorney Benitez nang bahala doon. Alam naman niyang gagawin niya. Paano kung maghinala si Glenn sa anak mo? Wala siyang makukuha, Fred. Dahil hindi ko hahayaan na malaman niyang anak niya si Hayden. Malamig na ani ni Emeline. Hindi basta-basta hahayaan ni Emeline na may malaman si Glenn. Lalo pat halos ikamatay na niya ang pagdadalang tao pa lang niya kay Hayden noon. Okay, basta hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo ha. Thank you. Mabilis na nakarating sa kanilang mansyon sila Emeline. Pagpasok pa lang nila sa loob ay sinalubong kagad sila ng kanilang katulong at sinabing nakailang balik na rin si Glenn. Naiiling na lang si Fred nang marinig ang sinabi ng katulong. Kinabukasan ay maagang dinalaw ni Glenn ang asawa niya. Pero pagpasok niya, nandoon din si Emeline, kausap ang asawa niya. Hindi ako kasing sama mo na kayang gawin ng lahat makuha lang ang gusto niya. Magkaiba tayo ng prinsipyo.
Siguro naman nagtatanda ka na. At sinasabi ko sa'yo, Summer, pag may ginawa ka pa ulit sa anak ko, sisiguraduhin ko sa'yong hindi lang to ang bagsak mo. Magpasalamat kahit papano may puso pa rin ako sa mga kagaya nyo. May diing sabi ni Emeline bago tumayo't umalis. Hindi na nag-atubili pa si Glenn. Hinabol niya si Emeline hanggang sa labas. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Masama ang tingin na ipinukol ni Emeline sa dating asawa niya. Gusto ko lang makausap ka. May itatanong lang ako sa'yo. Malumanay na sabi ni Glenn sa kanya. Kung ang tungkol sa asawa mo, huwag ka mag-alala. Hindi ko na itutuloy ang kaso na isinampa ko. Siguro naman magtatanda na siya. At kung pwede pakibantayan naman niyang asawa mo nang hindi magpakalat-kalat kung saan-saan. Kaagad nang tumalikod si Emeline pero napatigil din siya nang magsalita ulit si Glenn. Gusto kong malaman kung ako bang ama ng anak mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Emeline dahil sa narinig. Mabuti na lang at nakatalikod siya. Hindi nakita ni Glenn ang naging reaksyon niya. At nang humarap siya, tinaasan niya ng kilay ang dating asawa at nginisihan ito. Bakit mo naman natanong yan? Bakit? Ikaw lang bang marunong maghanap ng kapalit? Marunong din ako, Glenn. At siya ang ama ng anak ko. Huwag kang mag-assume na ikaw ang ama. Dahil kahit kailan, hindi ka naging ama. Kaya kung pwede lumayo ka sa akin, baka kung ano na naman yung isipin ng baliw mong asawa kapag nakita na naman tayong nag-uusap. Kaagad na pinagbuksan si Emily ng driver niya ng pinto at kaagad na sumakay na siya ron. Pagkasara ng pinto ay saka palang unti-unting bumagsak ang mga luha ni Emeline. Pero kaagad din niya yung pinahid. Ayaw niyang umiyak ng dahil lang kay Glenn. Dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niyang mahal pa rin niya ang lalaki. Pagkaalis ng sinasakyan ni Emeline ay napasipa na lang si Glenn sa hindi kalakihang bato na nasa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ramdam niyang nasasaktan siya sa ginagawang pambabaliwala ni Emeline sa kanya. Pagkalabas ni Summer ay kaagad niyang niyakap ang asawa at umiiyak sa balikat niya. Pero si Glenn, parang wala lang sa kanya. Gumanti man siya ng yakap dito pero hindi bukal sa loob niya. Kailangan na nating umalis dito para makaligo ka na rin. Alam kong nanlalagkit ka na. Ramdam ni Summer ang panlalamig ni Glenn sa kanya. Gusto niya itong kumprontahin pero hindi pwede. Lalo lang itong magagalit sa kanya kapag nag-react pa siya. Pagsapit ng hapon, sa opisina ni Emeline ay dumating ang anak niya, kasama ang yaya nito. Nagtataka pa ang mga empleyado kung kaninong bata ang nasa harapan nila. Parang kakakita pa lang nila ng ganun kagwapong bata. Dahil hindi nila mawala ang tingin sa bata habang nakasunod dito, ang yaya at ang bodyguard nito. Hanggang sa labas lang ng opisina ang mga bodyguard. Kaya may pasilip-silip sa may opisina ni Emeline dahil nandoon nakatayo ang 4 na bodyguards ni Hayden. Mama? Napangiti nang nagtaas ng tingin si Emeline nang marinig ang boses ng anak niya. Sweetheart, mabutit dito kayo dumaan. Malambing niyang ani sa anak habang niyakap ito at pinaghahalikan. Gusto niya raw po kayong makasama sa pag-uwi, ma'am, kaya dito kami dumiretso. Paliwanag ng yaya ni Hayden. It's okay, maupo na lang muna kayo sa sofa. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko ha, saka tayo umuwi. Marahan lang na tumango ang yaya at kinuha na nito ang alaga sa kanyang ina. 3 araw lang ang nakalipas ay dumating na ang resulta sa pinapagawa ni Glenn. Lihim siyang nananalangin na sana tama ang hinala niya. Pero ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang makitang negative ang resulta sa pinagawa niyang test. O bakit? Ano? Positive ba? Anak mo ba yung sinasabi mong bata? No, he's not my son. Pero alam ko at nararamdaman ko na anak kong batang yun. Kung anak mo ang batang yun, bakit hindi positive ang resulta? Maliban na lang kung may nagbayad para baliktarin ang resulta. Sabi ng kaibigan niya. Sandaling napaisip si Glenn. No, imposible. Wala siyang alam sa pinagagawa ko. Pareho ba tayo nang iniisip? Pero paano kung meron nga? Anong gagawin mo? I don't know. Yun lang ang naisagot ni Glenn sa kaibigan niya. Sa mansyon ng mga Evans ay nakahinga ng maluwag si Emily nang makuha ang resulta. Mabuti na lang at tumawag sa kanyang kaibigan niya. Kaya nagawa niya ng paraan ng resulta sa DNA na pinapagawa niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako.
Nagpupumiglas si Emeline habang mahigpit siyang hinawakan ni Glenn. No, hindi kita bibitawan until you tell me kung ako bang ama ng anak mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? O sadyang baliw ka na tulad ng asawa mo? Pero hindi nagpatinag si Glenn. Kahit tinawag siya nitong baliw, hindi pa rin niya binibitawan si Emeline. Hindi rin ito makahingi ng tulong dahil nasa elevator sila. Trespassing tong ginagawa mo. Sa loob ng opisina mo yan sabihin. Agad na nahintatakutan si Emeline sa sinabi ng dating asawa. Pero hindi niya ipinapakita rito na natatakot na siya. Pagdating sa opisina, ay kaagad na nilak ni Glenn ang pinto para walang ibang makapasok sa loob. Now tell me the truth. Anak ko ba si Hayden? At ikaw bang humarang sa DNA test niya? Sabihin mong totoo. Ano bang akala mo sa akin, baliw katulad mo? Bakit ko naman gagawin yun? Kung alam ko naman na hindi ikaw ang ama ng anak ko. You're a liar. Huwag mo akong itulad sa'yo dahil hindi ako sinungaling katulad mo. Kung hindi akong ama niya, sino at nasaan ang ama niya? Nangahamong tanong ni Glenn's dating asawa. You want the truth? Nakangising sabi ni Emeline sa dating asawa. Hindi ko pa naipapanganak si Hayden. Namatay ng ama niya dahil sa isang car accident sa Amerika. Gusto mo ng pruweba? Ayan, tingnan mo ng matauhang ka sa kakaangkin mo sa anak ko. Napatitig si Glenn sa mga lumang larawan kung saan nandoon nga si Emeline habang umiiyak na nakatingin sa lalaking lubos puti na ang takip sa katawan. Ano? May tanong ka pa ba? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Dahil ayokong malaman ng asawa mo na pumunta ka rito. Baka mapatay ko na siya kapag sinaktan niya ako. Galit na sabi ni Emeline. Walang paalam na umalis si Glenn sa opisina ni Emeline. Saka pa lang din nakahinga ng maluwag si Emeline nang wala na ang lalaki at nangihina siyang napaupo sa sofa. Habang sa mansyon nila Glenn ay nagwawala naman si Summer nang malaman na pinuntahan ni Glenn ang dating asawa sa opisina nito. Kaya nang umuwi si Glenn ay magulong sala ang bumungad sa kanya. What the hell are you doing? Dumagundong ang boses ni Glenn sa sala ng mansyon dahil sa nakita. May gana ka pang umuwi matapos mong puntahan ng babaeng yon? How dare you? Ano bang meron sa babaeng yun at hindi mo maiwan-iwan? Hindi na siya babalik sa'yo, Glenn. Kailan mo ba tatanggapin na wala nang kayo ni Emeline? Emosyonal na sabi ni Summer. Pinapasundan mo ba ako? Sa halip na sagutin ang sinabi ng asawa, ay ibang naging sagot sa tanong ni Summer sa kanya. Ano naman ngayon kung pinasusundan kita? Kung hindi ko ginawa yun, sasabihin mo ba? Malalaman ko ba na pinuntahan mo siya? Hindi lang sa opisina niya. Kung hindi pati sa pagsundo sa kanya, ginawa mo na. She's not your wife, Glenn. I am your wife and not her. She's your ex. Mahirap bang intindihin yon? Sigaw ni Summer sa asawa niya. Ilang ulit ko rin bang sasabihin sa'yo na wala na kaming relasyon ni Emeline? Matagal na kaming hiwalay. Hindi mo rin ba maintindihan yon? Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit hindi mo nilang aminin na hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya? Na hanggang ngayon siya pa rin ang gusto mong makasama? Akala mo ba hindi ko alam na tuwing gabi tinitingnan mo ang pictures niyong dalawa? Nung kasal pa kayo? Alam mo bang kung gaano kasakit yun? Ako ang kasama mo pero siyang mahal mo. At hinahanap-hanap mo. Ano bang kulang sa akin na meron sa kanya, ha? Umiiyak na ani ni Summer. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Glenn bago umupo sa sofa. I know na malaking kasalanan ko sa'yo. Dahil akala ko noon na hindi ko siya mahal. Pero nang nawala na siya, doon ko pa nalaman kung gaano ko pala siya kamahal. Pero huli na ako dahil ayaw na niya sa akin. Ayaw na niya sa'yo pero sunod ka pa rin ng sunod sa kanya. Para ano? Para magmakaawa na balikan kanya, ganun ba? Oo. Sigaw ni Glenn sa asawa niya. Now, you're satisfied? This is your request, di ba? Siguro naman masaya ka na. Sabay tayo ni Glenn at iniwan ang asawa niya sa mansyon. How dare you, Glenn? I hate you. Ginawa ko ng lahat pero bakit hanggang ngayon siya pa rin? Bakit hindi na lang akong mahalin mo? Umiiyak niyang sabi sa sarili niya. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Magsibalik kayo sa mga trabaho niyo. Galit na sigaw ni Summer sa mga katulong. Nagsialis naman ang mga ito nang makitang parang bubuga ng apoy ang asawa ng amo nila.
Sa isang restaurant ay masayang nakikipagtawanan si Emeline sa isang lalaki na bago pa lang sa paningin ni Glenn. Kakakita pa lang niya sa lalaki, pero sa tingin niya ay matagal nang magkakilala ang mga ito. Dahil sa ngiti pa lang ni Emeline ay alam na niyang close ang dalawa. Hanggang sa matapos kumain ng dalawa hindi pa rin umaalis si Glenn sa kinaroroonan niya. Aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niyang nasasaktan siya sa mga nakikita niya. Lalo pat close ang dalawa. Thank you sa hapunan naparami yung kain ko. Nakangiting sabi ni Emeline sa lalaking kasama. Basta para sa'yo, alam mong hindi ako nagtitipid. Bihira lang tayong magkita kaya lulubos-lubusin ko na habang kasama pa kita. Nakangiting anya ng lalaki. Kailan pa lang balik mo sa abroad? Seryosong tanong ni Emeline sa lalaki. Kung sasagutin mo na ako, hindi na ako alis ng Pilipinas. Paghahamon na ani ng lalaki kay Emeline. Matagal na niya itong manliligaw pero hindi pa rin niya ito sinasagot. Rod naman, di ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Yeah, sorry. Ano ba kasing meron sa... Please Rod, ayoko nang pag-usapan pa siya. Putol ni Emeline sa sasabihin pa sana ng lalaki. Okay. Hindi na mauulit. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Alam mo namang hindi kita matitiis. Tumangulang si Emeline kay Rod. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na siya rito. Si Glenn naman ay sa bar na naman nagkaibigan dumiretso. Ito lang ang lugar na alam niyang maaari siyang makalimot kahit saglit lang sa kung ano man ang nararamdaman niya. Oh, kamusta ka naman? Sa tingin mo ba, karma na tong dumarating sa akin dahil sa ginawa ko sa asawa ko? Aaminin kong nanghinayang din ako sa ginawa mo sa asawa mo dati. Pero desisyon mo yun. At kung ano man ang gumugulo sa iyo ngayon, hindi ko rin masasabi na karma yan. Alam kong mahal mo pa rin ang dati mong asawa. Pero alam mo rin na may asawa ka na bro. Sa halip na si Emeline ang guluhin mo, bakit hindi mo nilang ituon ang atensyon mo sa asawa mo? She needs you bro. Hindi lang siya, pati ang ospital ay kailangan ka. Ilang araw na bang ginugugol mo kay Emeline sa halip na sa ospital at sa asawa mo? Sermon ng kaibigan sa kanya. I love her so much bro. Pero hindi ko na alam kung paano ko siya makukuha ulit. Nasasaktan ako dahil ang dating matamis na ngiti niya na para sa akin. Ngayon ay sa iba na niya binibigay at hindi ko matanggap yun. Lasing na sabi ni Glenn. Pati ang kaibigan niya hindi na alam kung anong ipapayo kay Glenn. Kinabukasan, habang nasa hapag ang mag-ina, ay hindi napigilan na magtanong ni Hayden kay Emeline. Ma'am, buhay pa po bang daddy ko? Pwede ko ba siyang makita sa nalalapit na birthday ko? Mahina pero tama lang na marinig ni Emeline ang sinabi ng anak niya. Hindi nakagalaw si Emeline habang nakatitig sa anak niya. Sa loob ng ilang taon ay ngayon lang to nagsabi sa kanya na gusto niyang makita ang kanyang ama. Kaya hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Baby Hayden, gusto mo gumala mamaya? Aalis mamaya si Tito matapos kumain. Gusto mo bang sumama? Nakangiting sabi ni Fred sa pamangkin niya. Talaga po? Ibibili mo po ba ako ng bagong laruan? Yes. Ano, sama ka na sa akin? Opo, sasama po ko. Masayang sabi ng bata. Okay, tapusin mo na muna yung pagkain mo, alis na tayo pagkatapos. Lihim na nagpasalamat si Emeline sa kapatid niya sa pamamagitan ng tingin niya rito na tinanguan lamang ni Fred. Habang nasa opisina niya si Emeline ay bigla nilang bumukas ang pinto at pumasok doon ang hindi niya inaasahang tao. Anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok sa opisina ko? Sabay tayo ni Emeline sa swivel chair niya. Walang salita na hinaklit ni Glenn ang dating asawa at sinilito ng halik sa labi. Hindi agad nakakibo si Emeline sa ginawa ng lalaki. Pero nang makabawi siya, ay inipon niya ang kanyang lakas at malakas na itinulak ang lalaki. Kasabay ng paglayo nito sa kanya, ang malakas na sampal niya rito. Hindi agad nakakibo si Glenn sa ginawa na pagsampal ni Emeline sa kanya. Wala kang karapatan na halikan. Nihawakan man lang ako. Dahil simula nang putulin mo ugnayan natin, wala ka ng karapatan sa akin. Nanggigigil na sabi ni Emeline sa dati niyang asawa. Pero mahal kita. Handa kong iwan si Summer alang-alang sa'yo. Please, bumalik ka na sa akin. Mababaliw ako kapag hindi ka bumalik sa akin, wife. Isa pang sampal ang dumapo sa mukha ni Glenn. Nababaliw ka na ba? May asawa ka na pero gusto mong bumalik ako sa'yo? Ano bang akala mo sa akin na sisiraan rin katulad mo?
Hindi na akong dating Emily na inakala mo. Tapos na ako sa'yo kaya wala ka nang babalikan pa. At wag mo na ring hilingin na bumalik ako sa'yo. Dahil hindi na mangyayari yun. Please wife, give me a chance. Kahit isang pagkakataon lang para mapatunayan ko sa iyong mahal kita. Mula pa noon hanggang ngayon. Kung noon mo siguro yan sinabi, Glynn, ang saya ko siguro ngayon. Pero wala eh. Mas pinapakita mo sa akin noon na mas importante si Summer kesa sa akin. Kaya pwede ba lumabas ka na? Bago pa ako tumawag ng gwardya para palabasin ka sa kumpanyang to. Banta niya sa dating asawa. Aalis ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita babalikan. Babalik pa rin ako at gagawin kong lahat maging maayos lang tayong muli. Nangihinang umupo sa upuan niya si Emeline habang hindi niya mapigilan pa ang mga luha niya. Mommy, why are you crying? Lalong naiyak si Emeline sa tanong ng anak niya sa kanya nang makapasok ito. No baby, wala lang to. Umiiyak niyang sabi sa kanyang anak. Pinahid naman ni Hayden ang mga luha niya na nagsilandasan. Niyakap niya ang anak niya habang umiiyak. Malungkot namang nakatingin si Fred sa kapatid niya. Alam niya kung gaano kamahal ng kapatid niya si Glynn. Pero pilit na ipinapakita nito na okay lang siya. Na kaya na niya. Na hindi na nito mahal ang lalaki. Baby Hayden, sa sofa ka muna ha. Kakausapin lang ni Tito si Mama. Tumangon naman at sinunod ni Hayden ang kanyang tiyuhin. Ano nangyari? Nakita ko siyang dito galing ah. Mahinang tanong ni Fred sa kapatid niya. Gusto niyang makipagbalikan sa akin, Fred. Gusto niyang bumalik ako sa kanya. At iiwan niyang asawa niya ngayon. Nangihinang sabi ni Emeline sa kapatid. Si Raulo ba siya? Ano akala niya sa'yo? Laruan na kung kailan niya gagamitin sa kanya kukunin. Galit din na sabi ni Fred kaya saglit na napatingin sa kanyang pamangkin niyang nakaupo sa sofa. Sorry baby, nabigla lang si Tito. Hinging paumanhin ni Fred sa pamangkin niya. Mabuti na lang at hindi na ito nagsalita pa. Ikaw pa rin naman ang masusunod kung anong gusto mo. Basta ang alam ko, hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka niya nakikitang kasal ka na. Anong ibig mo sabihin? Magpakasal ka kaya para tigilan ka na niya? Nasisiraan ka na rin ba? Bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Emeline. Sa halip na umiyak ay napatawa na lang siya sa suggestion ng kapatid. Sino naman pakakasalan ko ha? Gusto mong mamulot ako kahit na sino na lang? No way! Tutol niya sa sinabi ng kapatid. Di magtiis ka sa kakasunod niya sa'yo. Saglit na napaisip si Emeline. Totoo ang sinabi ng kapatid niya. At kahit magtalaga pa siya ng bodyguards niya ay hahanap at hahanap ang dating asawa ng paraan para makalapit sa kanya. Lalo pat binantaan siya nitong babalikan. At isa pa sa problema niya ay ang baliw nitong asawa. Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Gusto ko lang makitang ngumiti ka. Alam kong matalino kang tao, Emeline. Kaya alam kong hindi ka gagawa ng desisyon na hindi mo pag-iisipan. Sa puntong yun ay sumeryoso na si Emeline nang sumeryoso ang kapatid niya. Iiwi mo na muna si Hayden. Wala ka naman ng trabaho ngayon, di ba? May pupuntahan lang ako. Tumangulang si Fred sa kapatid niya at umalis na sila. Naaawang nakatingin si Emeline sa anak niya. Alam niyang pati ito'y naaapektuhan na sa mga nangyayari. At pati siya'y nawala na ng oras sa anak niya. Hindi ka ba busy? Gusto sana kitang makausap. Malumanay na sabi ni Emeline sa kausap. At nang ibaba niya ang tawag ay umalis na rin siya. Ma'am, may nakasunod po sa atin. Imporma ng driver niya. Kahit siya kanina pa niya alam na may sumusunod sa kanila. Mag-drive ka lang kuya. Malapit naman na tayo sa pupuntahan ko. Pagdating niya sa restaurant ay kaagad na niyakap niya ang lalaking katagpo. Natigilan man ang lalaki ay gumanti pa rin ito ng yakap sa kanya. What's wrong? May problema ba? Malumanay niyang tanong rito nang makaupo sila. Saglit na nag-ipon ng hangin si Emeline bago siya nagsalita. Ang sabi mo, handa kang tulungan ako. May pabor sana akong hihilingin sa iyo at sana hindi mo ako bibiguin. Mukhang seryoso ka. Anong klaseng pabor bang hihilingin mo? Pakasalan mo ko at wag ka na bumalik sa ibang bansa. Diretsyong sabi niya sa binata. What? Wait. Ikaw? Magpapakasal ka sa akin? Pakihinaan naman yung boses mo. Nakakahiya sa mga naririto Oh, sorry. Nabigla lang ako Hindi ko lang kasi akalain na hihilingin mo yan sa akin. Hindi makapaniwalang sabi ni Rod sa kaharap.
Pero payag ka naman, 'di ba? Tutulungan mo naman ako, 'di ba? Ikaw lang kasi yung nakikita ko mapagkakatiwalaan ko. Wala nang iba. Alam mong hindi biro ang gusto mong mangyari, Em. Sagrado ang kasal para sa akin. Pero kung magpapakasal ako sa'yo, anong mangyayari? Alam mo kung gaano kita mahal, Em. Paano kung pagkatapos ng kasal, ayaw na kitang bitawan? Anong gagawin mo? Kung sa paraan na yan ay malalayo ako kay Glenn, handa akong sumugal. Kung makasal ka na sa akin at magawa mong mahulog ako sa'yo, magsasama na tayo habang buhay bilang legal na mag-asawa. Pangako ni Emeline sa lalaki. Malaking ngiti ang pumaskil sa labi ni Rod nang marinig ang sinabi ng babae. Kung ganon, pakasal na tayo. Handa akong gawin ang lahat, mahulog ka lang ng lubusan sa akin. At wala nang bawian yan, ha? Halos tumalon sa tuwa si Emeline dahil sa pagpayag ng lalaki. Walang problema kung mahulog siya sa lalaki dahil bukod sa mayaman at gwapo, napakabait din ng lalaking to na noon pa man ay gusto na ng lolo at kapatid niya para sa kanya. Pero mas pinili niya si Glenn sa pag-aakalang mapapamahal din ito sa kanya. Sa mismong araw ding yon, sa tulong ng kaibigan ni Rod na judge, ay ikinasal ang dalawa. Kasama ng dalawang witness nila ay ganap na silang tunay na mag-asawa. Nang malaman ni Fred ang ginawa ng kapatid ay pumalatak siya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kapatid niya. Abay, tingnan mo nga naman oh. At ang panahon nang naghanap ng paraan para maikasal ka kay Rod. Pero bago yan, maghahanap na rin siguro ako ng babae na siya magpo-propose sa akin para pakasalan ko siya. Nakangising asar ni Fred sa kapatid niya. Gusto sanang batukan ni Emily ng kapatid, pero mabilis itong lumayo sa kanya. Paano ba yan, bro? Congrats na lang, ha? At ikaw nang bahala kung paano mo patitiklopin yan. Bulong ni Fred kay Rod na tinawanan lang nito. Habang sabar ng kaibigan ni Glenn. Bro, ano bang problema mo? Kanina ka pa inom ng inom dyan, ah. Nakailang bote ka na pero wala ka pa rin sinasabi. Sabihin mo na sa akin, ano bang problema mo? At nang matulungan kita, malay mo may magagawa ako sa problema mo ngayon. She's freaking married, bro. Tuluyan na niya akong kinalimutan. Lasing nang sabi ni Glenn sa kaibigan niya. I love her, bro. And I miss her so much. But she didn't give me a chance at nagpakasal pa siya sa lalaking yun. Ang sakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Kaya pabayaan mo na lang muna ako. Gusto kong kahit saglit makalimot man lang ako. Wala nang nagawa pa si Froilan kung hindi ang pabayaan ng kaibigan niya. Unang pagkakataon kasi na umiyak ang kaibigan sa harapan niya. Tunay ngang walang pagsisisi ang nauuna. Palagi talaga tong nasa huli. At kung kailan nagsisi ka na, saka rin na walang taong dahilan kung bakit ka nagbago. Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Summer sa kaibigan ng asawa niya habang akay nito si Glenn. Lasing na lasing siya eh, kaya hinatid ko na lang siya rito. Kaya mo ba siyang iakyat? Kung hindi, tutulungan na lang kita. Tanong ni Froilan kay Summer. Kung pupwede sana, hindi ko kasi siya kaya, ang bigat niya eh. Si Froilan ang nag-akyat kay Glenn papunta sa kwarto nila, habang nakasunod naman sa kanila si Summer. At ang maayos ng paghiga nito ay nagpaalam na si Froilan na aalis na siya. Maraming salamat sa paghatid mo sa kanya, Froilan. Madamdaming pasasalamat ni Summer sa lalaki. Hayaan mo muna na ganyan siya. Sa ngayon naguguluhan lang siya kung sino ba talaga sa inyo ni Emily ng mahal niya. Pero huwag ka mag-alala, matatapos din yan. Lalo na ngayong kasal na si Emily sa lalaking gusto niyang makasama. Huwag mo sana siyang sukuan at kung maaari ay baguhin mo ang lahat sa'yo. Ibalik mo ang dating Summer na mabait at mapag-unawa. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit biglang nawalang pagmamahal ni Glenn sa'yo. Dahil ikaw mismo, alam mo kung papaano siyang itrato ni Emily noon mismo na nagsasama pa sila. Nahihiyang tumango si Summer kay Froilan. Nang umalis ang lalaki ay saka pa lang din siya bumalik sa kwarto nila. I love you, Emeline. Mahal kita pero bakit ka naman nagpakasal sa iba? Bakit hindi mo na lang ako inintay? Lasing na sabi ni Glenn. Napatakip sa kanyang bibig si Summer habang pinipigilan ng paghagulgol dahil baka magising si Glenn. Parang tinusok ng karayom ang dibdib niya dahil sa sakit na nararamdaman niya habang walang humpay ang pag-agos ng luha niya. Kinabukasan, pagising ni Glenn ay masakit na ang ulo niya dahil sa sobrang inom at nang bumangon siya ay isang puting sobre ang unang bumungad sa kanya.
At nang buksan niya ito, ay ang wedding ring nila ni Summer ang unang bumungad sa kanya. Pasensya ka na kung hindi ko na nahintay ang pag-gising mo, babe. Malilate na kasi ako sa flight ko eh. Sa pag-alis kong to, binibigyan na kita ng kalayaan, babe. Alam kong hindi na akong mahal mo. At inatanggap ko na yun. Pasensya ka na kung naging makasarili ako dati. Mahal lang kita kaya ako ginawa yun. At ngayong nakita kong nagdurusa ka dahil sa akin, sinisisi kong sarili ko kung bakit nangyari yan sa'yo ngayon. Sorry. Sana mapatawad mo ko. Kahit yan lang ang maibigay mo sa akin, masaya na ako. Hahanapin ko lang ang sarili ko. Kaya wag mo na akong hanapin pa. Kung sakaling makakita ka ng babaeng magpapatibok ng puso mo, ingatan mo siya. Ingatan mo siyang hindi na mawala pa sa'yo. Nagmamahal, Summer. Naikuyom ni Glenn ang kamao niya at pinagpupunit ang hawak niyang sulat ng asawa. Mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone at tinawagan to. Pero hindi na niya ito makontak. Kaya naibato na lang niya ang cellphone sa sahig, dahilan para mabasag to. Mabilis lang na lumipas sa mga araw hanggang sa naging taon. Ang noon na baka sakali lang, ngayon ay nangyari na. Dahil sa walang sawang pagmamahal at kabaitan ni Rod kay Emeline, ay matagumpay niyang nakuha ang loob ng asawa. Tuluyan nang napamahal si Emeline sa lalaking minsan na niyang inayawan noon. At ngayon nga ay buntis na siya sa magiging anak nila ni Rod. Habang si Glenn, matapos iwan ng asawa niya, inayos rin niya ang kanyang sarili. Sandaling umalis siya ng bansa para tuluyan ng makalimutan si Emeline. At pagbalik niya sa Pilipinas ay handa na siyang hanapin ng babaeng bata pa lang. Pinapangarap na niyang maging asawa. Sa kabila ng ginawa ni Summer kay Emeline noon at kung ano man ang sekreto ng babae na alam niya, ay hindi na niya ibinunyag pa. Tama na sa kanya na nagbago na ito at bumalik na sa dating Summer na minahal ng asawa niya noon. Wala ka pa rin bang balak na sabihin kay Glenn ang totoo tungkol sa anak niyo? Malumanay na tanong ni Rod sa asawa niya habang nakasandal ito sa dibdib niya. Sa ngayon, wala pa. Hindi ko alam kung kailan at kung papaano ko ipakikilala si Glenn sa anak ko. Ang pinagtutuunan ko lang ngayon ay ang pag-aaral niya at kung papaano mapapasaya ko kayo araw-araw. Tadhana na lang sigurong bahalang maghanap ng paraan para malaman ni Glenn ang lahat. At kung dumating man ang araw na yon, sinisigurado kong handa na akong tanggapin kung ano man ang magiging desisyon ni Hayden. Diyan talaga ako hanga sa'yo, kaya mahal na mahal kita eh. At mas mamahalin pa kita ngayong magkakaanak na tayo. Namamaos na sabi ni Rod sa asawa niya. Thank you sa lahat, Rod. Mahal na mahal din kita. Kayo na mga anak ko. Really? Pwede mo na ba akong... Inaantok na ako, Han. Matulog na tayo. Maaga ka pa bukas sa opisina. Putol niya sa kanyang asawa. Sabay hikab niya. Malaki-laki ng tiyan nito. Kaya hindi na niya ito pinagtatrabaho pa. Kaya napilitan si Emily na ibigay ang posisyon sa nakatatandang kapatid niya. I love you, wife. And thank you for everything. Mahinang bulong ni Rod sa asawang tuluyan ng nakatulog. Wakas.